Ang dami natin na mintis, mga kababayan. Kung kailan mayroong napakalaking revelasyon. Tsaka naman tayo nagkaroon ng emergency na lakad, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Pero gayon pa man. Bumalik na po tayo, mga kababayan. Pasensya na po, nawala tayo ng ilang araw. Then emergency. Emergency lang, mga kababayan. Pero hahabol tayo dito sa mga grabe, matitinding issue ngayon, mga kababayan, sa ating bansa. Eto no, kodo sa'yo, Aimee. Kodo sa'yo. At least, mga kababayan, matagal na natin itong pinanawagan, no, na ang tanging magagawa ni Aimee, mga kababayan, is aminin na addict si BBM. O eto na, mga kababayan, umamin na. Salamat naman, Aimee. Salamat naman. Nang sa gayon, hindi ka na namin pagdududahan bilang Trojan horse. Sa ginawa mong iyan, susuportahan ka na namin bilang senador. Senador lang. No more. Dan senador. Gayon pa man. Mukhang ito si Aimee, mga kababayan. Pagkatapos nito, patay na ang political career nito, mga kababayan, kung aangat pa siya bilang senador, vice president, and then president. Wala na. Maging siya mismo, mga kababayan, nararamdaman natin ang kanyang napakalaking pagkadismaya. Ang sabi nga niya sa kanyang kapatid na si Bangag, mga kababayan, is, tara na, tama na, uwi na tayo. Maging siya, mga kababayan, doon sa mga statement na yun, pati siya mukhang magre-retiro na. Kinumpirma na ni Aimee Marcos, mga kababayan, na judictus benedictus ito si Bangag. Kung si Ngagba lang ang siguro, mga kababayan, pagdedesisyonin, hindi yan bababa. Magpupumilit pa yan, mga kababayan, na tumagal sa pwesto kagaya ng kanyang ama. Pero, subalit na tapat. Ang bola ngayon, mga kababayan, ang bola, andito na sa ating mga tagapagtanggol ng ating konstitusyon. Hindi ito destabilization, mga kababayan, ha? Dahil ang nagde-destabilize ay etong mga sumisira sa gobyerno. Sino ngayon ang sumisira sa gobyerno, mga kababayan? Ano nga ba ang sabi ni Karen Davila? Ang gobyerno mismo, sinindikato. So, etong mga nagpapatakbo ng gobyerno ngayon ang sumisira nito. So, sino ang dapat nagtatanggol sa ating konstitusyon? Tandaan ninyo, kayong mga dapat nagtatanggol sa ating konstitusyon. Kung hahayaan lang ninyo ito, malamang kasabwat kayo at dapat kayong panagutin pagbaba ng sinagbang iyan sa 2028, mga kababayan. Samantala, hihimayin natin, mga kababayan, itong mga pangyayari kabilang na, mga kababayan, dito sa mga buladas, mga buladas ng mga dilawan. Anong pinagagawa nila ngayon, mga kababayan? Okay lang sa kanila ang addict, Lord. Wag lang maipalit si Sara Duterte, mga kababayan. Grabing mga dilaw. Inaknowledge sila, mga kababayan, na kawatan si Marcos, addict si Marcos. Pero wag tanggalin si Marcos dahil ang ipapalit si Sara Duterte. Ang dami-raming mga kababayan, itong mga hipokrito na nagtatanggol kay Ngagba. Kabilang na itong grupo ng mga dilaw, pinklawan, sina Lacson na bobo, mga kababayan, at lalong-lalo na itong si Clarence Castro. Nakitang-kita, mga kababayan, na may parang may tamas tok-tok. Samantala, eto isa-isahin natin itong mga isyong ito. Ang sarap ulit-ulitin itong speech sa Aimee, mga kababayan, pero dito lang tayo, mga kababayan, yung confirmation niya, Batid ko na nagpupulburon siya si BBM, mga kababayan. Eto talaga. Halos naglululundag ako sa tuwa, mga kababayan, nung marinig ko ito. This is it, pansit. Although, hindi tayo umaasa itong si Bangag, mga kababayan, na matatablan nito. Lahat gagawin nito para pagtakpan ito. Pero this is the final nail in the coffin, mga kababayan, na makonvince ang sabayan ng Pilipino na judictus benedictus itong si BBM. At isa sa sinasabi ni mga kababayan na si Aimee, na doon, mga kababayan, sa Palasyo Malacanang, talamak ang Batakan. Kasama ng kanyang mga barkada, mga kababayan. Ewan lang natin, kasama ba itong kalbo? Barkada ka ba ni Bangag? Nakunan sa kamera, mga kababayan, habang ini-interview, mayroong pinapaf, may binabatak, mga kababayan. Ano yan? Vape? Pagkaalam natin, mga kababayan, mayroon silang nilalagay dyan sa vape. Ewan lang natin, Pero talaga, habang nag-i-interview ka, nagbe-vape ka, mga kababayan, tama ba yan? Pero ang Pangulong, ang kapatid po ng Pangulo, mismo Ayun, humihit-hit, mga kababayan. ng Pangulo, mismo nagsalita. At Humihit-hit pa, tinago, nakita sa camera. Ay, naku. Paano ito mapa-hair follicle drug test? Walang hair, mga kababayan. Paano? May buhok ba to sa kilikili?
Gayon pa man mga kababayan ha. Ang sabi ni Aimee, parang ginagawa na daw bahay Batakan mga kababayan niyang Palasyo Malacanang. So, ibig sabihin, hindi lang sila nag-iisa mga kababayan, yung mag-asawa. Diba ang sabi ni Aimee, mag-asawa, pati mga anak mga kababayan. Pati si Sandro. Kaya galit na galit si Aimee dahil pati ang kanyang anak mga kababayan ay inimpluwensya din daw, inalok ng pulburon. Kaya nga siguro noon, nalulong yung siguro dati yung anak ni Aimee mga kababayan. Ngiwi din mga kababayan eh. Yan siguro hindi matanggap ni Aimee. Sana nga ha, nakaiwas na yun sa bisyo. Lahat nag-iinuman. Umaga mga kababayan nagdadamo. So Lord, sabi ni Aimee ha, bumabatak ng kokway. Asawa at barkada. At mayroon pang isa ha, yung kanilang Julalay mga kababayan sa Palasyo Malacanang, asawa ni Paulo Tantoco. Kanilang sekretary. Umami na bumabatak din mga kababayan. Ayun, na-overdose ang kanyang asawa. Talagang andyan ang lahat ng ebidensya. Tapos itong mga animal mga kababayan, bulag-bulagan. At yung mga naniwala naman mga kababayan, okay lang sa kanila. Yung mga dilaw, okay lang sa kanila. Wag lang ipalit si VP Sara. Tuloy mismo nagsalita at baka iba rin yung... Kagaya na lang nitong gurang mga kababayan, Wrangler. Akala natin nagbagong buhay na ito, no? Akala natin, parang, sige, nilaglag niya si Marcos mga kababayan dahil I love Marcos na ito eh. Yung umpisa ni Marcos, I love Marcos na ito mga kababayan. Ngayon, parang sinuka na yung si Marcos, pero hindi niya totally masuka mga kababayan. Parang pinipigilan pa niya sa kanyang bunganga. Hindi pa niya tuloy sinusuka. Dadalawang isip pa siya mga kababayan na kakainin ko ba ito? Dahil once na isuka niya si Marcos mga kababayan, siguradong ang papalit ay si Sara. Gusto niya at tuloy-tuloy at tayong babangag muli mga kababayan. Pero okay sa kanya. Confirmed na kanya mga kababayan na addict si BBM. Siya convinced siya mga kababayan na addict si BBM. Terping Lacson in his privilege. Yan si Lacson naman mga kababayan. Sino ba yan si Lacson? Ang sabi niya mga kababayan, kawawa naman si BBM, kawawa naman natin Pangulo. Sa sambayan ng Pilipino, Lacson, hindi ka naawa? Hindi ka naawa? Akala siguro ni Lacson mga kababayan, mauul na tayo dyan sa kanyang mga kasinungalingan mga kababayan. Tipikal na liar mga kababayan. Ito talaga, inidoro na si Lacson sa atin mga kababayan. Kung dati-rati, parang nagdududa pa tayo, parang sala sa init, sala sa lamig. Ito ngayon mga kababayan, totally trash. Basura yung si Ping Lacson. Zero credibility na lahat ng sasabihin niyan mga kababayan. Mayroon niyang hidden agenda. Yan ang katotohanan dyan. Ito na bakit niya pagtatanggol si Bangag mga kababayan? Tumaging itong mga dilawan, aminado na Judith. Speech said that Bersamin, Undersecretary Bersamin, Undersecretary Trijiv Olivar were in effect collecting. Ito mga kababayan, isa pang kabangagan ito ha. Ang depensa ngayon ng mga bangag mga kababayan, hindi nila dinay na mayroong kurakutan. Yung sinasabi ni Zaldico, hindi nila dinay yun mga kababayan. Ang kanilang palusot kayon mga kababayan is, may kurakutan. Pero hindi gawa ni BBM yan daw mga kababayan. Yung ibang mga tauhan daw niya, Diyos ko Lord. Ngayon, ginawang sacrificial lamb si Bersamin mga kababayan. Buti naman. Asar din tayo doon Bersamin. Kaso nga lang mga kababayan, ang ipinalit is times 2 na pagkahudas. Si Recto. And then, yung sa Amina Pangandaman, nakakahiya mga kababayan. Kinakahiya ng buong Mindanao. Dahil nagpagamit kay Bangag. Ngayon mga kababayan, sila ngayon ang makakasuhan yan. Sacrificial lamb. Sa tingin ninyo, kaya lang ng dalawang ito? Ulol ba yan si BBM mga kababayan na hindi niya alam yung pinaggagawa ng kanyang tauhan? Ganyan ba? Kung ganyan, bilyon, trilyon ang nawawala. Tapos, kung tatanggapin natin ang kanilang palusot mga kababayan na ginawa lang ng kanyang taon, hindi siya, ay nararapat lang na umalis na siya sa pwesto dahil inutil siya. Baka nga mga kababayan na tinitake advantage ang pagiging Judith niya. Kaya nalulusutan siya. Or, talagang may alam sila mga kababayan. All of the above. Kawatan na Judith pa. Either way. Dapat nang bumaba sa pwesto si Bangag mga kababayan. Bistado na Nagpapalusot pa. They were the ones in effect using the president's name. The president did not know about the supposed Si Monson mga kababayan natawa.
Dilawan pa yan ha. Akala natin I love Marcos na. Pero ngayon mga kababayan, I love Marcos slightly na lang. 100 billion pesos in projects. Kumbaga, this level, E.S. Bersamin, do you believe that? Parang tik-tik kung makatawa mga kababayan. Ik, 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 ik. Go ahead. Go ahead. So in effect, that level, E.S. Bersamin, Secretary Nina Pangandaman, Undersecretary Olayvar, Undersecretary Adrian Bersamin, who is the ES's son, it appears based on Senator... Son, he's the Oh. ESS Grand Apo. Grabe mga kababayan, apo. Kabilang mag-apong mga sindikato. nephew. All right, my apologies. Grand nephew. So it would appear that this is operating only within that level that the president doesn't know. Naniniwala ka? Tik-tik. Ano ba to? Munsod. Na walang alang si Bangag. That's what Senator Ping Lacson said. Well, yeah, that means that Senator Lacson must think that the president is so incompetent and Incompetent. so stupid. Sa tingin siguro mga kababayan ni Lacson, estupido ito. Hindi alam ng presidente, nalulusutan. Either way mga kababayan, walang lusot itong si Lacson. Ano si Lacson? Nag-aabogado ito mga kababayan kay Bangag. He does not, that his undersecretary ito, ha? Hindi man lang secretary. Walang takot sa kanya. Wala. Akala siya stupid si BBM. That's for the court of public opinion to decide. But Ping Lacson cannot tell me that these people, these underlings, stated without the knowledge of the president or without even the president whiffing his mouth. We're not talking about millions here. Billions and trillions mga kababayan ang pinag-uusapan natin dito. O Lacson, wala na. Reject na yan si Lacson mga kababayan. Kasama yung babagsak ni Bangag. We're talking about billions. Ano kaya no? Ano kayang hidden agenda yan si Lacson mga kababayan no? Na todo tanggol kay Marcos mga kababayan. Mayroon yang. Alam naman natin mga kababayan, same feathers. Kung pagtatanggol mo si Bangag, malamang mga kababayan, mayroon kang nabe-benefit dyan. Kung kasindikatuhan ang ginagawa ngayon mga kababayan ng administrasyong ito, malamang mayroon din kasindikatuhan itong si Lacson mga kababayan. I mean, isn't it rather odd? Rather odd? Is that believable? No! Is that No. believable? I would like to ask Senator Lacson that. Do you really think, Senator Lacson, that si President Bongbong is so stupid? Although agree tayo mga kababayan, stupid pagdating sa pamamahala. Pero pagdating sa nakawan mga kababayan, expert sila dyan. Yan ang kanilang expertise mga kababayan. And he's so, Tatak Marcos. do you believe that what his sister said, that he is a drug addict, so he does not know what's going on, and he just goes there for with mga idiot boards so that he can Idiot tell, boards. he can talk. Eto mga kababayan, eto ha. Kung wala man lang alam si BBM dyan mga kababayan, sigurado tayo yung kanyang asawa. Pero imposibleng walang alam. Kasama sila mga kababayan. Ginawa nilang poster boy yan si Bangag mga kababayan. Ngag ang yung role ha. Dapat di ka makabasag pinggan sa harap ng camera, sa harap ng tao. Yan ang kanilang style mga kababayan. Pero behind the camera mga kababayan, ang mga totoong ugali niyan, mga jablo. Public, hindi naman pwede yun. Either you think that the president is capable, or do you think the president is stupid? Stupid. Diba? Please, all I want is the information brought out to the Filipino people. My long-term objective is that they know which congressman to re-elect and which to get to kick out of office. Alam mo na. Tapos bakit ayaw mong ipa-kick out si Marcos? Ito talaga mga kababayan, mga dilaw na. Hindi nila tuluyang masuka-suka si Marcos mga kababayan na papalit si Sara. That's the only way. We cannot wait for the court of law to decide for 7 years. By the time that we've got already another president and another no more. Okay, so before we go, we don't have enough time, but I will be seeing you soon for another interview anyway. Is this the drama? Senator drama. Amy Marcos. Hindi yan drama. Yan ang katotohanan mga kababayan. Sino ba tayo mga kababayan?
Kapatid na yan ang nagsabi ha. Tapos ang sumasagot lang mga kababayan si Claire Castro. Sino ka ba Claire Castro? Alam mo ba ang pinagdaanan ng magkapatid na yan? Hindi. Sila ang nagsama mga kababayan. So credible si Amy talaga na mag-testify na judik mga kababayan si BBM. Coming out, those drug allegations. You know, Karen, you know, I know, the whole, you know, The whole world know na bangag. Bangag na nga ang pangalan, di ba mga kababayan? Nabinyagan ng bagong pangalan. Bangag na. Tapos, eto, nagmaang-maangan pa itong mga animal na to mga kababayan, no? society knows that Samantalang si Tatay Digong mga kababayan, ang kanilang tawag na murderer, mamamatay tao. Wala pa silang ebidensya niyan. Tapos ito si Bangag, nag-uumapaw. Maang-maangan there has pa rin. always been drug addiction, Oh. statements No, made ito. against Informado. Bongbong and his wife. Pati asawa. I mean, Open so secret. many people say they've seen it. I mean, it's not as if we don't know. Alam na ng lahat. Alam na ng lahat. Pati aso ng aming kapitbahay mga kababayan, ang kahol, bangag, bangag, bangag. O ganyan na. Right? What Amy did was tell the people what we know. Kinumpirma lang niya mga kababayan, mga kababayan. Don't you think? Do you believe that was fully the truth? And Yes! Senator Ping Lacson said that was un-Filipino. Eye roll na lang mga kababayan. Itong si Monson. Time immemorial. Amy asked Duterte. Didn't Amy ask Duterte not to bring Bongbong's name out? Because Duterte Kasali mga kababayan sa narcolist yan ha. Si BBM dapat. Si Amy ang nakiusap. knew that Bongbong was an addict. Di ba? I Judy. think we all, not everybody, but people Alam bangag na nga ang tawag this buong Pilipinas. in a certain level, Circle. society. Maybe because I don't have personal knowledge and I doubt if you do. I don't think you would be in the same circle. Well, Bumabatak mo nito? Hindi. Circumstantial evidence mga kababayan. because I don't take pot or I don't take drugs, but I Hindi pa nga ito nakadrugs to, pero sabog na. know people who do take drugs and who then say yes, they are. Oh God, for heaven's sake, Karen. Karen, what Amy said in public is something that we have known in private and which President Duterte to Alam yan ni Karen Davila mga kababayan, usap-usapan na yan. At walang mga kababayan, walang usok kung walang apoy. Talagang known na talaga yan si Ngagba mga kababayan. Kaso nga lang itong mga animal na to, ayaw nilang ilaglag mga kababayan totally dahil nakaka-benefit sila mga kababayan dahil judik Madali nilang manipulahin mga kababayan ang pakuha ng nilang gusto. Bibigay agad yan, yan ang delikado. Ayaw din nilang mapatalsik mga kababayan dahil ang ipapalit si Sara Duterte. Ayaw nila. Okay lang sa kanila. Sama-samang babangag muli hanggang 2028. talked about, which even Amy talked about before. So we all know that this has been for the past 10 years. This has been all over the place in certain Pati yung pedayalics ha. circles. That the president and his family, well, at least the president and his wife, partake of this. I think it's cocaine. Taking cocaine. Okay. That Amy brought it out. Confirmation lang, di ba? I mean, if But does this help? I mean, does this help the economy? Does it? Hindi. Kaya nga mga kababayan, kung talagang mahal ni Bangag ang kanyang bansa, mga kababayan, ang bansang ito, step down. Hindi ito nakakatulong sa ekonomiya. Hindi niya madideny na yan, mga kababayan, nagkapatid na niya. At marami na talaga ebidensya. Sa tingin ninyo, yung mga ibang bansa, mga kababayan, wala yung intel, ha? Bakit initsapuera yan si BBM, mga kababayan, sa ASEAN, sa iba't ibang world, mga kababayan, meeting? Dahil alam nila na ngagba. So hanggat hindi yan bumababa sa pwesto, mga kababayan, kakalad ka rin tayo papuntang inidoro ng bangag na yan. Because with these allegations, the president was elected anyway, right? And Malacanang has said it has been proven. Ang dapat nito, i-impeach mga kababayan talaga. At hindi tayo babatay dapat ha, sa political affiliation. Dapat
etong mga kongresista na boboto ng impeachment, mga kababayan, ibabase natin sa resulta ng hair follicle test. Kakausapin natin, mga kababayan, isa-isa papirmahin natin. Gusto mo ba ng Judic na presidente o hindi? Kung ayaw mo ng Judic na presidente, boto ka sa impeachment. Isa-isahin talaga, mga kababayan, lahat. Tapos si BBM iharap doon, kuna ng buhok, mga kababayan, actual test, harap-harapan. Kung positive talaga, impeach dapat, mga kababayan. Wala nang trial. Yan lang. Ordinaryong Pilipino, mga kababayan. Tanggal ha sa trabaho kung positibo, kung Judic. Dahil hindi na yan, mga kababayan, nasa tamang pag-iisip yan. Yung mga ordinaryong Pilipino, pwede ikabagsak ng isang kumpanya, mga kababayan lang yan. Ordinaryong Pilipino lang yan, ha? Kapag may addict dyan. How much more ang buong bansa, mga kababayan? At ang leader pa mismo, There were no public charges. That's why that's why Amy went. I think Amy went to Duterte and said, "Please don't nakiusap. include his name or something." In other words, Amy was complicit in electing her brother, who she knew was taking drugs. I don't know whether. Dahil nung panahon na iyon, mga kababayan, akala nila nagbago. Dahil ang sabi, di ba, ang sabi ni Maharlika na ito, nagparehab daw sa Spain. Yung sabi nilang pumayat, mga kababayan, na sabi nila na COVID, yun daw ang panahon na parang nagparehab, mga kababayan. Pumayat masyado. Kaya ang sabi ni Amy, akala niya, mga kababayan, nagbago na. Kaya nga daw nung nag-negative, pero yung negative, mga kababayan, yung pinatest niya, pulburon lang naman, mga kababayan. Pwede siyang gumamit ng bumatak ng ibang mga kababayan, pinagbabawal na gamot. Okay lang yun ang pinatest niya Less than 1 week, mga kababayan, mawawala na yan sa circulation. Lalo na ihi. Dapat buhok, mga kababayan. At lahat ng uri ng dapat binabatak, itetest sa kanya. Or not, but he's been taking drugs. Maybe he takes drugs for, what do you call that? Yung taking drugs for entertainment or whatever. Yung not serious. I don't know how serious an addict he is. But very serious, sabi ni Amy. he is more an addict than Laila De Lima ever was. Laila More than, mas addict pa kay Dilima. never took a single bit of drugs, Nagpa-test pa si Laila. and she was considered Sige, challenge sabi si Dilima. Magpa-test siya. a drug queen. Isa sa mga indikasyon yan, mga kababayan, yung similarities nila. Tingnan yung mga ngipin, mga kababayan. Stained na mga ngipin. Di ba? I think to close is because we don't have enough time, we're actually over time, is this family fighting, the investigations, all of this. How does Ito na. Okay na sana itong si Winnie Monsod, inamin na niya, nag-judic para sa kanya, naniniwala siya. No question. No question din sa mga kurakutan. Pero, ang kagunggungan lang nito, mga kababayan, hindi niya kayang unawagan ng Marcos this resign. affect the economy? And I'll be honest, his own administration. Let all the truth come out. Truth never hurt anybody, but truth never hurt a country. Knowing the truth is better. But at this point, President Marcos is our president. Wow! Isuka mo na. Huwag mong lulukin ulit. Alright? Alam lang niya, mga kababayan, mas matindi ito. Alam mo ng magnanakaw, alam mo ng addict, tapos okay lang sa'yo. Tayo, mga kababayan, talagang diring-diring na tayo. Sinusukan na natin si BBM, mga kababayan. Pero ito, nilulunok pa rin. I don't want him impeached. I don't want him impeached. Go! Tuloy-tuloy ang Batakan at Nakawan. Lord, Monsod. Alam mo ng Judic Alam mo ng Judic. I don't want him impeached at this point. Let him continue what he's trying. Continue! Let him continue. Ubus ang pera ng bayan. Makakaladgad ka tayo sa inidoro niyan, mga kababayan. Kaya BBM, dalawa lang ang option mo. Resign, hindi ba kaya impeach? Magpa-impeach ka o magpa-resign ka. Option ba yun? Kung hindi, mga kababayan, hindi magre-resign si BBM. Parang awan nyo na, mga politician dyan sa Congress at sa Senado. I-impeach na si BBM. Ito na. Pero ang problema, mga kababayan, kasabwat na rin sila. Ang sabi nga ni Karen Davila, buong gobyerno, sindikato. to do. He has done some good. Anong some good? Yung ayuda? Yan nga ayuda, mga kababayan, is yan? Ginagamit lang na yan para mangurakot.
Namigay pero nakinabang din sila mga kababayan. Let's continue that until 2028. But I certainly don't want any of his relatives or his, to be re-elected. I don't want that. Sino ka? Dapat bang magpaalam sa'yo ba kung mag-elect? Talaga mga kababayan, wag na nating iboto. Etong lahat ng mga bangag na linyada ni Bangag, nagtatanggol kay Bangag ngayon mga kababayan. Dahil sigurado tayo nakikinabang yan mga kababayan sa Kurakutan. Kung hindi man, kasama yan sa Batakan. I hope the Filipino people realize that this bunch of people, except for a few, this bunch of people we have in Congress and the Senate should not be re-elected. They're all involved. My Okay. God. They were all involved. All right, but I think to close, you do say one thing, regardless of how you feel about the investigation. You say one thing because your voice is influential, is you don't want the president impeached. Ayaw impeach mga kababayan. Anong tawag dyan? This is worse than bugok mga kababayan. Bugok sa lahat ng bugok. Alam mo ng adik, alam mo ng kawatan, pero tatanggapin mo pa rin? This is a complete stupidity na mga kababayan. Etong nagrunong-runungan o dunong-dunungan mga kababayan, they are the stupid ones. That's one thing you're making clear today. Who is going to be the president? Diyos ko po naman. Diyos ko po naman. Kasi ayaw nila kay VP Sara mga kababayan. Yan na talaga. Yan talaga. Kaya nila hindi maluwa-luwa ang kanilang suka. Dahil ang ipapalit ay VP Sara. Di baling nakawan kayo. Di baling mapapahamak ang bansa. Sama-sama tayong babagsak, wag lang si Sara. Dahil mga kababayan, kapag si Sara ang mauupong presidente, kasama itong babagsak, itong mga makakaliwa mga kababayan, mga rallyista, mga MPA, mga sindikato. Lahat sila babagsak mga kababayan. Ang makikinabang sa bayan ng Pilipino at ating bansa mga kababayan. Yun ang mga negosyante, di ba? Doon na kay VP Sara kumakatig mga kababayan. Hindi na nga inimbita si Bangag. Pero itong mga stupid na to, ayaw talaga nila kay VP Sara. Di baling nakawan tayo. Let's not go from the fire to the I don't know, you know what is that term? Let's not go from the frying pan into the fire. Para daw tayong mga kababayan napunta sa apoy. Pinagpalit natin yung parang spark pa lang. Papuntang apoy. Wow, apoy na si Sara. Di ba? Let's Ungas! just get this done, whatever we can do at this point, and Ang magagawa mo ngayon at this point, si BBM, impeach. Ano kayo? Etong mga bugok mga kababayan, alam na natin ang kanila, ang kanilang pambato mga kababayan. Di ba? Wala silang pambato. Si Soto! Yan ang kanilang pinupush nyo mga kababayan. Sige! Si One Ball mga kababayan, piso tandem. the president can do a lot at this point. If he doesn't want to get Martin involved, well, we will go ahead with Wala na. Kinain ng suka mga kababayan. right? Matapos aminin na bangag si BBM kawatan, you can still do your best. Do your best pang animal. So, paano na yung mga ninakahoy ungas? Thank you na lang. Nasaan ang accountability? Thank you na lang. Basta hindi lang magiging presidente si Sara Duterte. Because, just because he doesn't want to get Martin involved doesn't mean that we're going to stop the rest of the investigation. But eventually, because of the investigation, Martin will have to get involved at some point because he is the head of Bakit? Panagutin si Tambalustos. Pero dapat managot rin si Marcos. the lower house. Like Jesus Cordero was the head of the upper house. Hindi ba? So, it will Gulong get lahat. there. Whether the president Uy, ungas! Burang! Paano nga mga ipupush ang hustisya kung kasabwat mismo ang presidente mga kababayan na siyang nagkakontrol ng lahat? Hindi mo pagre-resigning. Paano mo makakamit ang hustisya? Ito gunggong na talaga itong mag-isip mga likes kababayan. it or not, All right. to go Okay. over his dead body. Over his dead Actually, body. not over his dead body. Let's Ay, Diyos ko. Magsama kayo sa Inidoro, Munsod. and let's get the Filipino people Filipino people na naman. Sila na naman ang Filipino people dito mga kababayan. to know the truth so that they can Eto na. Alam mo na katotohanan pero nilulok mo pa rin. kick these rascals out.
Sinong ikikik mo? Ayaw mo nga ikik si BBM? Si Sara at gusto niya ikik, mga kababayan, ang mga animal na to. It's a whole government, Oh? sindikato. Ang buong gobyerno. Ang buong gobyerno. Alam na ng mga dilaw, mga kababayan, pati ito si Karen Davila, sindikato ang buong gobyerno. Siya mismo nagsabi. Pero wag pagbitiwin si BBM. Tuloy ka pa rin bangag as long as hindi maipapalit si Sara Duterte bilang presidente. Pati ang legislature. Pwedeng buong gobyerno makulong na. Oh. Di na tayo mananahimik. Marcos Dahil resign. nalaman kong pati ang mga anak niya ay nagdodroga na. Oh, ito mga kababayan, no? Ito, presidente natin. Ito, no? Kung sino man dyan, mga tagapagtanggol ng ating konstitusyon, alam niyo na kung sino, mga kababayan. Mananagot kayo, ha? Mananagot kayo later on. Kapag wala na yan singagba dyan, mga kababayan. Hinahayaan na nilang makalagkad ang ating bansa sa inodoro. Oh, Kinasusuklaman ko pa Kinasusuklaman. ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng Oh. droga ay, nako. ang aking mga anak Kaya ang kanyang anak, mga kababayan, na ngiwi na at rin. iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Absolutely Oh, not. absolutely not ang pagbabalik ng Sara Duterte, mga kababayan. I love BBM, di baling magnanakaw, di baling kurap, di baling bangag. Basta wag lang ipalit si Sara. No. No! The return of the Dutertes. Oh, dahil kakain ka na naman ng saba. It will Sa kulungan. definitely be bad for the Bad for me! country. Saba. Ay, nako. Oh, ano masasabi niyo dito, mga kababayan, sa kahibangan nitong mga dilawan? Post your comments below.